No Kai Sotto, no QMB, no Mike Phillips para sa Gilas Pilipinas sa paparating na 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Nagaganapin sa darating na August 24 to September 1, 2026. So yan ang harsh reality na tatanggapin ng Gilas heading into the window 4 nga ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Medyo nakakalungkot lang kasi itong 2 games na to ay parang very crucial para sa team dahil nga ang record natin as of now is 2-4 sa Group E. And importante na mapanalo natin to para magkaroon tayo ng chance na makapasok nga sa World Cup sa 2027. And ang makakalabanin natin sa window na to ay ang Jordan sa August 28 which is a Friday and August 30 naman which is sa Sunday, ang kalaban natin ay Iran. So, ano nga ba yung dahilan kung bakit wala itong mga big men natin na to? And these are not just big men. Ito yung mga parang key at crucial talaga at mga key na big men natin para sa team na to. Si Kai Sotto, alam naman natin, pinupursue niya yung NBA dream niya. I think wala pa rin siya for this window. Si QMB naman, he's injured. He's nursing an injury from the last time that he suffered kaya hindi siya nakalaro. And si Mike Phillips naman, kung saan maganda yung pinakita niya last window, ay kailangan niya umattend ng kasal ng kapatid niya. So, he will miss that window. So, wala tayong, hindi natin sila pwedeng sisihin for not suiting up, di ba? Specifically kay Kai Sotto, hindi ko nga alam, parang meron na siyang bashers dahil di raw tumutulong sa Gilas Pilipinas, ganyan. Even mga PBA players, parang binabash na siya na parang inuuna pa yung NBA dream or kung ano man over sa bansa. Personally, I want it to be fair to everyone. As much as I want Kai Sotto to be there dun sa lineup, wala I mean, kailangan talaga siya nung team. Pero yun nga kung ang pangarap mo talaga is makatungtong sa NBA, di ba? At this stage ng career ni Kai Sotto, galing na siya sa injuries, hindi na siya ganun kabata, hindi na siya bumabata at habang tumatagal ang panahon, paliit na ng paliit yung window niya na makapasok sa NBA. So tinatry niyang i-maximize lahat ng pwedeng opportunities kagad na dumating sa kanya, di ba? So naiintindihan ko rin yan and galing nga rin siya sa ACL injury if I'm not mistaken, di ba? Kaka-recover niya lang. As much as I hate to not see Kai Sotto sa Gilas Pilipinas dahil kailangan nga siya ng team, hindi mo rin masisisi yung bata for, pursuing his dream kasi lahat naman ng basketball players, yan yung pangarap and makapag-NBA. And kapag naman talaga nakapasok yan sa NBA, buong Pilipinas naman yung magse-celebrate dyan, di ba? That's that. Same kay Mike Phillips, na masayang-masaya lahat dun sa news na naging FIBA eligible na siya to play as a local. Pero mas importante yung family kaysa sa mga matters ang ganito Kung ikakasal man yung kapatid niya, I mean, once lang na mangyayari yun sa buhay ng tao. So, hindi natin siya pwedeng sisihin for choosing family first para sa mga bagay na to. Well, yun nga, it is what it is. Ang nangyari nga lang is medyo dumehado yung Gilas Pilipinas team natin dahil nga alam naman natin ang pool ng mga centers na meron tayo sa Pilipinas ay hindi ganun kalaki. Bakit nga ba to big loss? Yung kagaya nga ng sabi ko, si Kai Sotto, si QMB, and si Mike Phillips na rin. Sila yung mga key big men talaga natin Alam natin si Kai Sotto 7'3". Every time na hindi naglalaro si Kai Sotto sa Gilas, kitang-kita mo yung iniba ng playstyle ng Gilas. Siyempre, yung size, yung rim protection, and yung interior scoring. Parang tinransform niya yung buong Gilas na kapag wala siya doon, ibang-iba yung laro ng Gilas. Tandaan nyo, the last time na tinalo natin yung New Zealand for the very first time in a long while, andun siya sa team na yun. And simula nung di na siya naglalaro, lagi na tayo natatalo ulit sa New Zealand. Yun. Without him, yung parang paint production, magdadrop talaga siya. Evident naman yan sa recent windows natin. Siyempre, yun nga yung rim protection niya na nandun siya. Ang laking bagay. And even si Coach Timko na this very moment, parang di ba, almost nagbebeg na siya na makapaglaro sana itong si Kai Sotto. And sabi nga niya, it would make an incredible difference, di ba? Pero it is what it is. Kahit ganun man, syempre we hope for the best kay Kai Sotto and sana makapasok siya sa NBA dream niya. Kung hindi man siya makapasok sa NBA talaga, for sure, maraming naghihintay sa kanya sa Pilipinas na malalaking opportunities na madadala niya sa buong career niya, di ba? At magpapahaba ng career niya sa buong Pilipinas. And si QMB naman, alam naman natin, energy, rebounding, yun naman ang lagi ko sinasabi, finishing ability. Ang maganda sa kanya is, ang lacking kasi sa Gilas before sumali si QMB is para sa akin is yung mga bumabox out, yung mga rebound. He reminds me of Christian Stan Hardinger in terms of a banger, di ba? Sa ilalim. Like, hindi siya parang Junmar sa post moves, pagdating sa offense, pero he's defensively, ang layo niya kumpara kila Junmar. Yung rebounding niya, he's probably the best rebounder in the team. He always goes for the rebound, laging bumabox out. Yung mga ganong klaseng big man ang sobrang importante para sa akin sa lahat ng team yung ganong klaseng big man na may ganong effort at energy at motor, 'di ba? So
mamimiss talaga natin si QMB. Mike Phillips, ang ganda ng pinakita niya last window. Hindi naman siya yung maaasahan mo talaga sa scoring eh. Ang ibibigay naman talaga sa iyo ng isang Mike Phillips ay yung endless na energy. Siyempre lahat ng dirty work, runs for the loose ball, talagang rebound, ganyan, energy and hustle. Yan yung ibibigay ng isang Mike Phillips na yung youth at athleticism sa team. And alam natin, hindi natin makukuha yung mga ganun kay Junmar, lalo na at this state ng karir niya. So, sino na lang ang naiwan? Diyan si AJ Edu, si Junmar Fajardo. Yun na, medyo thin rotation na din siya. Alam ko, we have guys on the roster, kagaya nila Troy Rosario, andyan pa sila Balti. Maybe you have to slide back Carl Tamayo into a 4. Pero medyo thin na yung rotation na yun dahil hindi pwedeng magpahinga ng sabay si AJ Edu at si Junmar. I feel like di na rin sila halos pwedeng magsabay kasi sila na lang yung big man mo, di ba? On some occasions naman, niraran naman ni Tim Cone si Justin Brownlee as a 4, sorry. Niraran naman ni Tim Cone si Justin Brownlee as a 4. Para sa akin, hindi siya masyadong effective, lalo na against yung mga teams na kagaya ng New Zealand at Australia. But then again, these are real Asian teams na, so baka bumalik yung Justin Brownlee na dati na alam natin kahit niraran siya, kahit maglaro siya as a power forward, hindi natin alam. Yun nga, for this video, pag-usapan natin sino nga ba yung mga possible replacements na pwede nating itry, although realistically, wala nang ganong kalidad ng big man na makukuha tayo sa Pilipinas, sa PBA, and I don't think meron tayong pwedeng ipalit pa sa kanila, di ba? Na active na player ngayon. So, pero na-try pa rin natin yung best natin na makapag-come up ng mga pangalan na pwedeng pumalit muna sa kanila, di ba? Para lang hindi tayo masyadong malugi sa size. So, I think ang pinaka-obvious na choice na nasa pool na rin na pwedeng pumalit sa tatlong nabanggit ko ay si Justin Baltazar. Part na siya ng Gilas pool. Nasama na rin siya sa Final 12 pero hindi siya nakalaro mainly. So, for sure, itong window na to, makakapasok talaga siya sa Final 12 and for sure, mabibigyan na siya ng minutes. Balti is a player that I like. I like Balti. He can stretch the floor. He's more agile at 6'8". He's a good player actually. I like him as a 4. I wish mas marami siyang minutes for Gilas. Just the player that he is, he can switch sa pick and roll because he's quick enough. He can shoot from the outside. Yun nga, mas mabilis siya, mas agile kumpara kila Junmar. Pero sa ganitong thin na rotation, lalo na ng mga sentro, I don't think mapapalit mo si Balti sa mga kagaya ni Kai Soto at ni QMB. Diba? Lalo na 7'3 si Kai, 6'10 si QMB, 6'8 lang si Justin Baltazar. And he's not really a banger inside. Mas finesse ang laro niya for a forward. Pero for sure, mabibigyan ng chance itong si Justin Baltazar. Yun nga lang, hindi pa rin niya mapupunan yung rim protection na binibigay nila Kai Soto, yung rebounding at yung boxing out na binibigay ni QMB at yung hustle ni Mike Phillips kasi those are totally different kinds of players, diba? Pero Justin Baltazar, I hope to see some positive things about him, diba? And sana magamit na talaga siya this window, which I believe na yun nga, magagamit talaga siya. Pangalawa ay ang ating backup naturalized player na si Ange Kwame. Ako, opinion ko lang to I mean, Justin Brownlee didn't really play well nung last windows. And even nung previous windows against New Zealand, di rin siya nag-perform. And you know, he's aging. And alam na natin ngayon, galing siya sa injury. And although sabi ni Coach Tim Cone na makakapaglaro pa siya for this August window. Ako lang naman, di ba, baka i-try natin na si Ange Kwame na lang. Since wala nga tayong sentro nahihirapan tayo sa rotation ng sentro, at least putting Ange Kwame there, and alam natin yung kayang ibigay ni Ange Kwame, defense, rim protection. He's someone who can also shoot from the perimeter. May 3 points na nga minsan yan si Ange Kwame. And with the experiences that he has now from playing overseas, di ba? Bakit di natin i-try? Alam ko hindi naman madalas sasama si Ange Kwame na sa rotation or sa usapan pagdating sa mga naturalized player pool, pero ako lang naman yun. For this window, i-try. Although, I understand, medyo crucial to, so kailangan natin yung scoring ni Justin Brownlee. Pero inisip ko lang naman, galing sa injury si Justin Brownlee and he hasn't really performed well for Gilas. Baka Ange Kwame. Pangatlo is very unlikely, pero why not, is pabalikin ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar. Bakit? Wala Wala tayong sentro Alam naman natin na nag-retire na si Japet from the Gilas duties. And actually, matagal na siya nag-retire, pero pinapabalik lang siya ni Tim Cone lagi dahil nga kulang yung big man natin parate. And lagi siyang nag-oo kay Coach Tim tuwing kailangan yung service niya. Pero yun nga, I think yung last na sinabi niya mag-retire siya is parang yun na talaga yun at hindi na talaga siya babalik kailanman. Pero sa mga ganito sigurong ka-crucial, di ba? Parang must win yung dalawa and wala talaga tayong big man. Baka naman, Coach Tim, makapakiusapan mo ulit si Japet at paglaro siya ng last 2 games talaga. And I believe kung kahit retire na siya tapos mapabalik siya ni Coach Tim Cone tapos manalo tayo sa 2 games na to, di ba? Parang dadagdag lang yung sa legacy
jersey ng isang Japet Aguilar, pero I think it's very unlikely. I think he's done with the national team at mas focus na lang siya sa remaining years ng kanyang career at sa pamilya niya. Pero that's another name. Isa pa sa nakita ko is si Malik Diouf. Recently siyang nag-grant ng Philippine citizenship, naturalized. So ano na siya, Philippine citizen na siya. Pwede na siya maglaro for Gilas. As a naturalized player, yes, for FIBA. Pero same as Ange Kwame, si Malik ay 6'11". And for the reason nga na parang wala na kasi talaga tayong big man, bakit di natin subukan gamitin yung mga backup naturalized player natin na ito malalaki. Mga 6'11 din to. He can help sa paint, sa scoring underneath, sa mga putback, sa rebounding. Diba? I watched this guy nung nasa UP pa siya. Okay lang naisip ko. Pero it's very unlikely si Malik na ma-consider dyan. Pero I'm just bringing up names kasi wala na akong maisip talaga sa PBA. Unless maglaro ulit yung mga, kung active pa yung mga kagaya nila Christian Stan Hardinger, he is someone na parang gustong-gusto ko talaga yung playstyle. Kung si Stan ay 6'9", di ba? Parang dapat lagi na siya national team yun. Yung ganong klaseng player, di ba? So, pero wala eh. And isa na lang yung nakita ko from the list, si Justin Aranya. Justin Aranya, although undersized at 6, ano ba height niya? 6'6", 6'7", ganyan. Nagpaparamdam siya ng availability niya kung kailangan, parang sasali daw siya kung tawagan siya. Pero, okay naman, maganda yung nilalaro niya sa PBA. Yun nga lang, very undersized talaga siya as a center. Ang playstyle ni Justin Aranya is parang si Junmar na maliit. Kung si Junmar nga nahihirapan na sa international, what more yung undersized na version niya. Although mas bata and mas maganda yung nilalaro, siguro mas may energy. And for the reasons nga na talagang wala na, manipis na yung center rotation natin, baka pwedeng itry. Baka lang naman, di ba? So, I'm just bringing up names na parang yung mga okay yung nilalaro. So, Justin Aranya, like I said, yun nga, yung playstyle niya is very similar to Junmar. Ang tingin ko talaga sa kanya ay mini Junmar in terms of yung galaw nga sa court. Yung may post moves, ganyan, but talagang undersized lang eh. And di naman siguro siya magkakaroon ng chemistry issues dahil nandun yung twin tower partner niya na si Justin Baltazar. Pero yun nga, very unlikely as well dahil nga, yun nga, first of all, undersized. Yun, despite naman ng mga pangalan na to, I think ang mangyayari talaga dito is maglilin tayo heavily sa defense ni AJ Etu at yung experience ni Junmar Fajardo. Maybe Troy Rosario makes the cut just for veteran, additional body, although also undersized at 6'7". Wala. So bakit ba natin binibring up? Bakit ba natin kailangan ng mga big men sa team? Kasi ang kalaban natin ay Jordan. To mention a few names kasi dun sa mga makakatapat nating big men from the opposing team. Yung Jordan, meron silang 7-footer na pasensya na kung hindi ko masabi ng maayos yung name, si Ahmad Al-Duwairi. Sorry if I pronounced that wrong. Siya yung parang primary EuroLeague experience starting center nila, standing at 7 foot. So, doon pa lang, with EuroLeague experience, being 7 foot tall, halos wala ka nang pwedeng itapat. Maybe AJ Edu talaga. And isa pang big man nila ay sa 6'11", Muhammad Hussein. He's very physical, veteran. Naglalaro siya off the bench, pero ang playstyle niya talaga is, siya yung physical na maglaro sa ilalim and standing at 6'11". Yun, so yun yung size ng Jordan. Para sa Iran naman, meron sila si Hassan Al-Yakbari, which is a 7'2". Ito yung parang rim protector nila. And ang maganda sana ng katapat nito si Kai Soto, or else masyadong malaki to para sa mga centers na naiwan sa atin, which is 6'10". And nandyan si Maysam Mirzay. Pasensya na kung hindi ko talaga napopronounce ng maayos. I'm sorry, I apologize. He is a 6'10", heavy body, traditional low post center. Para siyang Junmar na, yun nga, mabigat siya. Ang laro niya is low post, talagang back to the basket yung game niya. Similar to Junmar. Maybe Junmar matches up with this guy. And then, meron pang couple of 6'8", 6'9" players itong Iran na sila Salar Taheri, which is 6'9", at si Salar Monji, which is also 6'8". And these are mga backup big men na nagdadagdag ng size at interior depth dun sa roster ng Iran. So, ito yung mga big men na nitong Jordan at Iran na kasama lagi sa regular pool nila. So, very expected na available sila for this upcoming window unless may mga conflicts na dumating later on. Pero ito yung mga possible na makakalaban ni Junmar at ni AJ Edu and whoever else makes the cut dun sa big man rotation natin. Ayun, kayo, sa tingin nyo, sino pa ba yung mga pwedeng idagdag natin na center na hindi ko nabanggit? Kung meron kayong kilala pa or feeling nyo yung center sa PBA or kung saan man na, parang pwede sa Gilas to, pang pamalit man lang, pansamantala kay Kai Soto at QMB. Sa tingin nyo ba kayo mapanalo ng Gilas itong 2 games na to? Let me know down below and i-reply ko kayo. Yun lang, peace.